Ang simula ng kwento ay nagpapakita ng isang tao na inaalis ang kanyang mga kaaway sa larangan ng digmaan ng Afghanistan. Ngunit biglang napapaligiran siya ng mga kalaban mula sa lahat ng direksyon. Sinusubukan pa rin niyang mabuhay at humanap ng liwanag upang makatakas. Tila, ito ay isang bangungot lamang na naranasan ng isang dating Marine na nagngangalang Jamie. Napag-alaman na nagkaroon ng problema sa pera si Jamie dahil lahat ng kanyang ipon ay nagamit na para sa pagpapaopera sa puso ng kanyang sanggol na anak na babae. Pagkatapos, ipinagkatiwala ni Jamie ang kanyang anak sa kanyang biyenan dahil ngayon ay may negosyo si Jamie sa labas. Samantala, hindi pa rin umuuwi ang asawa ni Jamie dahil panggabi ang trabaho nito. Pagkatapos nito, ipinakita sa eksena si Jamie na sinundo ng isang van, at sumakay siya sa sasakyan. Tila, sa loob ng sasakyan, mayroon isang armadong grupo na pawang mga dating sundalo. Ang armadong grupong ito ay pinamumunuan ng isang dating Marine Captain na nagngangalang Mike Sheridan, at si Mike ay biological na kapatid ni Jamie. Sinabi sa amin na ang grupong ito ay lumalaban noon sa Afghanistan, ngunit bigla silang tinanggal at binigyan lamang ng kaunting severance pay nang walang dahilan. Sa daan, ipinaliwanag ni Mike na pagnakawan nila ngayon ang pinakamalaking bangko sa lungsod. Pinili rin ni Mike na isama si Jamie, ang kanyang nakababatang kapatid, dahil alam niyang si Jamie ay nangangailangan ng maraming pera. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa lokasyon ng bangko, saka bumaba para simulan ang aksyon. Pagdating sa loob ng bangko, agad nilang binugbog ang mga security guard at pinakiusapan ang lahat na nandoon na huwag lumaban. Pagkatapos noon, sinabihan nila ang bank manager na mabilis na buksan ang money vault. Noong una, ayaw sumunod ng manager sa kanilang kahilingan. Gayunpaman, dahil patuloy siyang pinagbantaan at pinilit, sa huli, handa ang manager na buksan ang safe room. Mabilis na kinuha ni Mike Jamie, at ng iba pa ang lahat ng pera sa safe. Nang matapos ay isa-isa na silang naglakad palabas habang nananatiling nakabantay. Pero nang nasa labas na sila, pinaligiran na pala ng mga pulis ang grupo nila. Nagkaroon ng isang kakilakilabot na shootout. Sa pangyayaring ito, ang mga kasamahan nina Mike at Jamie ay binaril ng maraming pulis sa gitna ng habulan. Dinala ni Jamie ang kanyang sugatang kasamahan sa isa pang sasakyan habang si Mike ay lumalaban sa mga humahabol na pulis. Matapos mapatay ang ilang pulis, agad na sumakay si Mike sa kotse at sinubukan nilang tumakas. Sa loob ng ilang minuto, ang kanilang pagnanakaw ay nasa buong pambansang balita, kabilang ang social media. Samantala, nasa tahimik na lugar ngayon sina Mike, Jamie, at isa nilang kasamahan at dumiretso sila pabalik para palitan ang kanilang sasakyan. Pagkatapos ay plano nilang pumunta sa bahay ng isa nilang kaibigan para gamutin ang pinsala na natamo ng kanilang kasama. Bago umalis, hindi kinalimutan ni Mike na pasabugan ang kotse na ginamit nila sa pagnanakaw para maalis ang mga bakas. Sa gabi, lumipat ang eksena sa isang FBI chief na nagngangalang Agent Frank Ross na itinalaga upang imbestigahan ang pinangyarihan ng krimen ng pagnanakaw. Dito, tinipon ni Agent Ross ang lahat ng mga teller sa bangko upang tanungin kung sino ang mga may kagagawan sa pagnanakaw. Ipinaliwanag ng isa sa mga teller na armado ang mga salarin at nakasuot ng takip sa mukha, kaya wala nang makapagbigay ng karagdagang impormasyon sa kanila. Nang malaman ito, nagpasalamat si Agent Ross sa mga teller sa kanilang pagpayag na magbigay ng impormasyon, pagkatapos ay pinayagan niya silang umuwi. Sa kabilang banda, nakita sina Jamie, Mike, at isa sa kanilang mga kasamahan na dumating sa bahay ng kanilang matalik na kaibigan na nagngangalang Bill, o Billy Gregory. Pero dito, biglang binugbog ni Mike si Bill dahil akala niya ay isinumbong ni Bill sa mga pulis ang ginawa nilang pagnanakaw. Sumusumpa si Bill na hindi niya ito ipinaalam sa sinuman. Samantala, ang dahilan ng hindi pagsali ni Bill sa nakawan kaninang hapon ay dahil kamamatay lang ng ina ni Bill. Nang marinig ito, sa wakas ay naniwala si Mike at hiniling kay Bill na gamutin ang kanyang nasugatan na kasama. Hindi nagtagal, tinanong ni Mike si Bill kung paano nila itatago ang pera mula sa pagnanakaw na ito, dahil pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang pera at sila mismo ay hinahanap na ng mga pulis. Sumagot si Bill na mayroong grupo ng mga gangster sa bayan na tumatanggap ng mga serbisyo sa pagtatago ng pera. Gayunpaman, ang bayad ay humigit kumulang 40 o 50% ng kanilang kabuuang pera. Nang walang ibang pagpipilian, pumayag si Mike at hiniling kay Bill na ayusin ang isang pulong sa mga gangster ngayon din. Sabay-sabay, biglang dumating ang isang babae na asawa ni Jamie.
Labis ang galit ng asawa ni Jamie nang malaman niyang nagnanakaw si Jamie at nakapatay ng maraming pulis. Pinakalma ni Jamie ang kanyang asawa sa pagsasabi na magiging maayos ang lahat. Nangako rin si Jamie na dadalhin ang kanyang asawa at ang kanilang anak sa isang nayon sa Peru pagkatapos ng lahat. Sa huli, kumalma ang asawa ni Jamie, pero simula ngayon gusto na niyang pumunta kung saan man magpunta si Jamie. Bumalik kay Bill, na ngayon ay nakikipag-ugnayan sa boss ng gangster upang itago ang pera, ngunit dito, ang boss gangster ay talagang tumaas ang kanyang cut service sa 70%, samantalang ito ay karaniwang 40 o 50%. Bago siya pumayag, tinanong muna ni Bill si Jamie kung papayag ba sila sa alok ng boss ng gangster. Si Jamie, na ayaw mag-abala at nais na matapos ang mga bagay, ay pumayag nang hindi muna sinabi kay Mike. Sa huli, hiniling ni Bill sa boss ng gangster na gawin ang transaksyon sa isang lokasyon ngayon. Hindi nagtagal ay nasa lugar na si Jamie at ang kanyang asawa para magsagawa ng money laundering transaction sa mga gangster. Maya-maya, dumating na rin ang mga gangster. Dito, hiniling ni Jamie sa kanyang asawa na manatili sa kotse habang sila ni Mike, ang kanyang kapatid, ay makikipag-usap sa mga gangster. Tapos nagbigay din ng pera ang mga gangster ayon sa inisyal na kasunduan bilang kapalit sa ninakaw na pera. Gayunpaman, hindi pa sinabi kay Mike ang tungkol sa bagong deal kaya nakaramdam siya ng kakaiba kung bakit kaunti lang ang perang binigay ng mga gangster. Sa wakas ay sinabi sa kanya ni Jamie na gusto ng mga gangster ng 70% para sa serbisyo. Pagkarinig nun, nainis si Mike kay Jamie na ngayon lang niya sinabi sa kanya. Tapos nakipag-ayos ulit si Mike sa mga tauhan ng boss ng gangster pero tumanggi sila. Doon, iniinsulto din nila si Mike. Pagkatapos, ito ang ginawa ni Mike, binaril at pinatay niya ang lahat ng mga gangster, ngunit sa kasamaang palad, nakatakas pa rin ang isa sa kanila. Binawi ni Mike at Jamie ang lahat ng pera kasama ang pera ng mga gangster at nagmadaling umalis. Samantala, ang gangster na nakatakas kanina ay nakikipag-ugnayan na ngayon sa kanilang boss para sabihin sa kanya na nabigo ang transaksyon. Sa katunayan, patay na ang lahat ng miyembro, kasama na ang nakababatang kapatid ng boss ng gangster na nanguna sa transaksyon. Nang marinig ito, galit na galit ang boss ng gangster. Pagkatapos ay hiniling niya sa lahat ng kanyang mga miyembro na mabilis na hanapin sina Jamie at Mike. Lumipat ang eksena sa opisina ng FBI kung saan makikita si Agent Ross na nagtatanong sa manager ng bangko. Dito ay sinabi ng manager ng bangko na ang mga magnanakaw ay lubos na sinanay tulad ng mga miyembro ng militar. Sa katunayan, nakita rin ng manager ang mga tato sa kamay ng dalawang magnanakaw na may mga simbolo ng Marine. Di nagtagal, ipinakita ni Agent Ross ang larawan nina Jamie at Mike na nagkataon na naaresto at pagkatapos ay nakalaya 5 buwan na ang nakakaraan. Sa wakas ay sinabi ng manager na sigurado siyang sila ang magnanakaw. Bukod dito, malinaw na nakita ng manager ang mga mata nina Mike at Jamie. Nang malaman ito, mabilis na kumilos si Agent Ross at ang kanyang team para hanapin sina Jamie at Mike. Sa kabilang banda, dumating sina Mike, Jamie, at ang kanyang asawa sa bahay ni Bill. Makikita ngayon na nagsimula nang gumaling ang partner ni Mike kaya makakatakas na siya kasama sina Mike at Jamie. Hindi nagtagal, nagreklamo si Jamie tungkol sa mga aksyon ni Mike na pinatay ang mga gangster nang di makatwiran. Dahil doon, lilikha lamang ito ng mga problema para sa kanila. Sinabi rin ni Jamie na kung maayos na ang lahat ay ayaw na niyang makita si Mike. Hindi ito tinanggap ni Mike, marahas pa siyang nagsalita hanggang sa sumiklab ang away ng magkapatid. Sa kalagitnaan ng bakbakan, bigla silang nagulat sa pagdating ng mga tauhan ng gang leader na agad namang nakatutok ang kanilang mga baril. Sa katunayan, dito rin sila hindi nagdalawang isip na patayin si Bill. Pagkatapos ay binugbog nila si Mike, Jamie, at ang iba pa hanggang sa mawalan sila ng malay. Lumipat ang eksena kay Agent Ross, ang pinuno ng FBI, na hindi pa rin mahanap ang kinaroroonan nina Jamie at Mike. Hindi nagtagal matapos marinig ng ahenteng si Ross ang balita ng isang gangster massacre, nakumbinsi siyang ang mga salarin ay sina Mike at Jamie. Agad na sumugod si Agent Ross at ang kanyang team sa pinangyarihan ng krimen. Samantala, sina Jamie, Mike, at ang iba pa ay mga hostage na ngayon sa isang gangster base. Hindi nagtagal, dumating ang boss ng gangster at ang kanyang mga tauhan, handa silang pahirapan hanggang sa mamatay silang lahat. Dito, ibinulong ni Mike kay Jamie na humingi siya ng tawad dahil sa kanyang mga ginawa, at ngayon ay kailangan nilang maging ganito.
Nang marinig iyon, humingi rin ng tawad si Jamie at sinabing hindi na niya ito gagawing issue. Pagkatapos ay sinabi ni Mike sa boss ng gangster na siya ang pumatay sa nakababatang kapatid ng boss ng gangster, kasama ang kanyang mga tauhan, sa transaksyon. Dahil doon, hiniling ni Mike sa boss ng gangster na palayain si Jamie at ang iba pa habang papasanin niya ang lahat. Gayunpaman, tumanggi ang boss ng gangster dahil gusto niyang tapusin silang lahat sa napakasakit na paraan. Pagkatapos noon, ipinakita ng boss ng gangster na mayroon siyang 100 gallons ng sulfuric acid na gagamitin para tapusin si Mike at ang iba pa. Pagkatapos, hiniling ng boss ng gangster sa isa niyang tauhan na ibuhos ang sulfuric acid sa katawan ng partner ni Mike. Matapos mamatay ang partner ni Mike, turn na ni Jamie na patayin gamit ang likido. Sa katunayan, sa pagkakataong ito ang boss ng gangster mismo ang papatay kay Jamie bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Agad na nagdala ng lalagyan ng sulfate liquid ang boss gangster at lumapit kay Jamie. Nang makita ito ng asawa ni Jamie ay agad na napahiyaw ang asawa ni Jamie na ikinabahalin ng boss ng gangster. Pagkatapos ng ibubuhos na ang likido sa ulo ni Jamie, biglang sinubukan nina Jamie at Mike na labanan ang mga gangster, naiwan lamang ang boss ng gangster, na wala nang magawa. Bago siya patayin, sinabi ni Mike na mali ang desisyon ng boss ng gangster dahil hindi nila siya pinatay kaagad. Pagkatapos noon ay agad na lumabas sina Mike, Jamie, at ang kanyang asawa habang bitbit ang isang bag na naglalaman ng ninakaw na pera kasama ang pera ng gangster. Pagkaalis, hiniling ni Mike kay Jamie at sa kanyang asawa na tumakas sa kanluran. Si Mike naman mismo ay pupunta sa silangan. Gayunpaman, habang tumatakbo, si Jamie at ang kanyang asawa ay napalibutan ng mga pulis, at agad silang na-corner. Dito, naramdaman ni Jamie na niloko siya ni Mike dahil si Mike ang nagsabi sa kanila na pumunta sa kanluran. Pagkatapos ay ibinaba ni Jamie ang kanyang baril at ngayon ay maaari na lamang siyang sumuko. Nang malapit ng arestuhin ng mga pulis si Jamie at ang kanyang asawa, biglang lumabas na ang lahat ng ito ay plano ni Mike na sinasadyang bitagin ang mga pulis. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Mike si Jamie at ang kanyang asawa na umalis hanggat maaari habang haharapin ni Mike ang lahat ng pulis na humahabol. Noong una, ayaw ni Jamie na iwan si Mike dahil kung tutuusin, biological brother niya si Mike. Ayaw ni Jamie na mawala si Mike na nag-iisang kapatid niya. Gayunpaman, dito sinigurado ni Mike kay Jamie na mabubuhay siya at mamaya ay magkikita sila muli sa kanayunan ng Pero. Sa huli, umalis si Jamie at ang kanyang asawa habang si Mike ay haharap sa lahat ng pulis na humahabol sa kanila. Kasabay nito, dumating si Agent Ross, ang pinuno ng FBI, at ang kanyang koponan at agad na tinulungan ang pulisya upang arestuhin si Mike. Sa pangyayaring ito, nabaril si Mike sa tiyan. Gayunpaman, sa lakas na naiwan sa kanyang katawan, sinubukan niyang mabuhay, pagkatapos ay tumakas mula sa pagtugis ni Agent Ross at sa kanyang koponan. Matapos ang mahabang habulan, pagod na si Mike. Bigla niyang kinuha ang isa sa mga tauhan ni Agent Ross bilang hostage. Dito, hiniling ni Mike sa iba na lumayo bago niya mapatay ang tauhan ni Agent Ross. Ngunit sinong mag-aakalin na si Agent Ross ay talagang pinuntirya si Mike mula sa gilid, dahilan para bumagsak si Mike. Nang wala nang magawa si Mike, tinanong ni Agent Ross kung nasaan si Jamie, ang kanyang nakababatang kapatid. Nagsinungaling si Mike sa pagsasabing namatay si Jamie sa lugar ng boss ng gangster. Ilang sandali pa, sa wakas ay nalagutan ng hininga si Mike. Sa kabilang banda, si Jamie at ang kanyang asawa ay nakikita ngayon sa boss. Dito, hiniling ni Jamie sa kanyang asawa na umuwi sa kanilang anak na babae at manatili sa lungsod na ito ng ilang panahon. Mismong si Jamie naman, pupunta muna siya sa kanayunan sa bansang Pero. Pagkalipas ng ilang araw, nakita si Agent Ross at ang kanyang team na nag-iimbestiga ng crime scene sa lugar ng boss ng gangster. Dito rin nila nakita ang kwintas ni Jamie sa isang lalagyan ng sulfuric acid. Sa wakas ay naniwala si Agent Ross at ang kanyang team na si Jamie ay patay na. Samantala, tiyak na nawasak ang kanyang katawan sa likido. Kinabukasan, curious si Agent Ross. Desperado siyang pumunta sa bahay ng asawa ni Jamie. Nagkataon, nandoon ang asawa ni Jamie, na tila abala sa pag-aalaga sa kanyang anak. Dito, tinanong ni Agent Ross kung bakit mayroong sugat ang mukha ng asawa ni Jamie. Sumagot ang asawa ni Jamie na ilang araw na ang nakalipas ay bumagsak siya sa banyo. Maya-maya, tinanong din ni Agent Ross kung nasaan na si Jamie.
Sabi ng asawa ni Jamie, matagal na siyang walang balita tungkol kay Jamie. Sa katunayan, balak din niyang hiwalayan si Jamie. Nang marinig iyon, sa wakas ay naniwala si Agent Ross na patay na talaga si Jamie. Pagkatapos ay nagpaalam na siya at umuwi kaagad. Makalipas ang 4 na taon, ipinakita rito si Jamie na tahimik na namuhay sa kanayunan malapit sa dalampasigan sa Peru. Malamang, ang pamilya ni Jamie at ng kanyang asawa ay dating mga inapo ng mga Peruvian. Ang asawa at anak na babae ni Jamie ay nakikita ring nakatira doon. Ngayon ay namumuhay na sila ng mapayapa at maaaring mamuhay ng normal tulad ng ibang masayang pamilya. Maya-maya, sinabi ni Jamie na miss na niya ang kapatid niyang si Mike. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.